Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ganun ba? Biglang tumayo ang matanda at nakasimangot na tumingin doon. Sa kalangitan, isang malaking bagay ang umaatake ng may napakalakas na momentum. Bumalik sa matanda, ito ang matako ng kasamaan. The Taotay of Evil. Hindi ba dapat sa main gate siya magkikita? Bakit? Bakit ka ba biglang nandito? Mula noong simula ng digmaan, ang pangunahing larangan ng digmaan ng masamang Taotay ay halos palaging nasa harap ng tarangkahan ng Zengdong. Dumpensa ito sa malaking katawan at lakas nito, na nagdudulot ng malaking problema sa kanilang mga pag-atake. Ito ay nakatago lamang sa loob ng isang yugto ng panahon kapag ang defensive formation ay naisaaktibo sa lungsod. Ngunit bago lamang, pagkatapos na masira ang pormasayon, ito ay agad na lumitaw at nag-counter-attack na galit sa paligid ng frontal battlefield. Bagamat ito ay aktibo sa isang malaking lugar sa labanang ito, halos saan man ito nangangailangan ng suporta, ang punto ay palagi siyang matatagpuan sa paligid ng Yetian City. Paano siya biglang nakatakas at pumunta dito para umatake? Kuya, pwede bang, nandito para suportahan si Han Sanchen? Kagaya ba ng sinabi mo? Pagkarinig nito, biglang nagningning ang mga mata ng matanda. Oo, ang Taotay ng kasamaan ay umatake sa oras na ito, at ito ay malinaw na ito ay may isang layunin lamang, dumating ito para tulungan si Han Sanchen. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa mga panlabas na puwersa, iyon ay, mga puwersang hindi nakikilahok sa pagtatanggol ng lungsod, upang tulungan si Han Sanchen, ngunit nakalimutan niya ang posibilidad na ito sa ilang sandali. Damn it, I've said it before, yet Ian City has not able to be taken, for US, it is an extremely huge threat, galit na nagmura ang matanda, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo at hayaang lumaban ang mga sundalo sa paligid, lumalaban ako. Sabihin mo sa kanila, ano man ang mangyari, dapat nilang labanan ang Taotay ng kasamaan, at huwag hayaang magsanib puwersa ang Taotay ng kasamaan sa Han Sanchen. Sa sandaling magsanib puwersa ang Han Sanchen at ang masasamang Taotay, ang sitwasyon ng digmaan ay magiging kapakipakinabang lamang sa Han Sanchen, at natural na ito ay magiging mas hindi pabor sa kanila. Sinusunod ko ang utos ko. Mabilis na tumakbo pababa ang entourage para magayos. Wala pang isang saglit, mabilis na nagtipon-tipon ang mga sundalo sa paligid at naglunsad ng pag-atake sa paparating na masamang Taotay. Ang Taotay ng kasamaan ay talagang sinaunang mabangis na hayop, pagkatapos ng ilang araw na paggaling sa Yetian City, ito ngayon ay lubhang mabangis. Kahit na ang depensa ng lungsod ay nangangailangan nito na tumakbo at ubusin ang maraming pisikal na lakas nito, hindi pa rin ito maitatago ang tunay na kakayahan. Sa ilalim ng matatalas na kuko nito, masisira ang sinumang humipo dito. Gayunpaman, ang bentahe sa bilang ay unti-unti ring naglaro ng ang mga lalaking nakaitim ay dumanas ng maraming casualty. Tulad ng 3,000 nakulong na Han noon, unti-unting dumarami ang mga sundalong ng ahas na lumapit upang suportahan at bumuo ng makapal na pagkubkob laban sa Taotay ng kasamaan. Han Sanchen, sige managinip ka tungkol sa mga pangarap mo sa Tagsibol at Taglagas, masyado ka pang bata para guluhin ako sa ganitong paraan. Hanggat hindi makatagpo ng mga Taotay ng kasamaan at Han Sanchen ang kanilang mga Panginoon, walang dapat ikabahala para sa mga matatanda. Damn it, Han Sanchen, just wait to die. Tawag. Pinunasan ng matanda ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bagamat siya ay napakatigas sa kanyang mga salita, at bagaman siya ay may tiwala pa rin hanggang ngayon, kailangan niyang aminin na ang alon ng mga bagay na ito ay talagang nagpang-inig sa kanyang puso. Dagandong. Ang Taotay ng kasamaan ay
pinaligiran at umuungal ng galit at ayaw. Si Han Sanchen, na nakulong dito, sa wakas ay nakarinig ng dagandong mula dito. Darating na ang taotay ng kasamaan. Tumingin si Han Sanchen sa malayo at nakita niya si Han Sanchen na napapalibutan. Nandito ka na rin sa wakas. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen. Biglang dumating ang taotay of evil. Natural, ang taotay ng kasamaan ay hindi basta-basta kumikilos, halatang nakatanggap ito ng tawag mula kay Han Sanchen bago ito biglang nagpalit ng pwesto at pumunta dito. Kung paano ito tinawag ni Han Sanchen, ito ay medyo simple. Banal na kamalayan. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Han Sanchen, ang kanyang espiritual na kamalayan ay kumakalat ng napakalayo, at ang taotay ng kasamaan mismo ay isang espiritual na bagay, kaya hindi pangkaraniwan para sa kanya ang pagiging sensitibo sa mga taong malapit sa kanya. Matanda, sa tingin mo ba narito ang taotay ng kasamaan upang bitag ka lang sa kasiyahan? Kung maglakas loob kang mag-isip, ay, Han Sanchen, ay pangako mo na hindi kita hahayaang kainin ito at lumayo. Gayunpaman, nakikita ko ang mga tao sa loob mo na nakapaligid sa akin at ang mga tao sa labas na nakapaligid sa iyo, alam ko na ikaw, matanda, ay talagang niloko mo ako. Next, bayaran mo ang fatal mistake mo. Ganito ang mga tao, kapag mas nababalisa sila, mas malamang na magkamali sila. Kung mas secure ka, mas madaling magkamali minsan. Malinaw naman, ang lumang bagay ay sumasakop pa rin sa parehong mga sitwasyon. Kung gayon, hindi maiiwasang magkamali, at ang presyo ay nakatakdang pasanin ng iyong sarili. Natatakot ako na hindi mo maiisip na ang gusto ko ay hindi ang panlabas na bilog, ngunit ang panloob na bilog. Anong nangyayari sa labas? Mas malayo sa labas, mas malaki ang teritoryo, at mas madali para sa iyo na tipunin at ikalat ang iyong mga puwersa at i-target sila. Ilan sa aking mga tao ang kwalipikadong makipaglaro sa iyo sa isang lugar na tulad nito. Pero iba sa loob. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos, na may bigla ang paggalaw sa kanyang kamay, agad na binuksan ang pagbubukas ng bawang makalangit na aklat. Lumabas ka na, Dagandong. Habang lumilitaw ang isang putok ng puting liwanag, sa unang pagkakataon ay tumugon din ang iba't ibang mabangis na dagandong. Banal na tae. Nang unti-unting nawala ang puting liwanag at iminulat ng lahat ang kanilang mga mata, agad silang natakot. Anong nasa harap ko si Han Sanchen? Kung ano ang nasa harap ko ay malinaw na isang napakataas na kakaibang hayop. Na may galit na mga mata na nakabukas, nakabuka ang mga pangil, nakatutok ang mga kuko. Bukod pa rito, ang mas nakakatakot ay ang kakaibang hayop na ito ay hindi isa, o dalawa, kundi isang grupo ng mga buhay na nilalang. Sa madaling salita, daan-daang kakaibang hayop ang biglang lumitaw sa paligid ng Han Sanchen. Hindi banggitin kung gaano kakilakilabot ang mga kakaibang hayop na ito kapag naniningil sila, kahit na okupado lamang nila ito, maaari na silang bumuo ng sapat na pagpigil. Gaano kalaki ang mga kakaibang hayop, at may daan-daan o kahit libo-libo sa kanila. Patayin. Galit na sigaw ni Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, ang lahat ng kakaibang hayop ay direktang sumisingil sa lahat ng direksyon na parang inutusan sila ng hari. Saan man dumaan ang bakal na paa, ang lahat ay alikabok. Nilamon ng matutulis na kuko, anino na lang ang natitira. Biglang, ang buong orihinal na napakahigpit na pagkubkob ay agad na nakakalat. Ang malaking bitek ay hindi lamang napunit, ngunit ganap ding nabasag. Ang matanda ay tinulungan lang sa gilid ng ilang tagasunod, at umupo na lang siya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang kalunos-lunos na sigaw mula sa kabilang panig, bigla siyang tumangala at nakita niyang may mga matataas na anino at hindi mabilang na kakaibang mga hayop, ang figure rampage sa kanyang mga sundalo. Anong nangyayari? Gulat na gulat ang matanda, ibinuka ng amo ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang tumingin sa tanawin sa kanyang harapan, something it, hindi ba ito ang hukbo ni Han Sanchen ng mga kakaibang hayop? Paano? Bakit ka biglang sumulpot dito? Matagal ding nanatili ang entourage, at matagal bago magmuni-muni, mula nang pumasok sila sa Yetian City, ang hukbo ng mga kakaibang halimaw ay halos maglaho ng mahabang panahon, hindi maintindihan ang biglang lumitaw ngayon, ngunit bakit ito biglang lumitaw dito, at tila lumitaw nang wala saan. Sa pagsasalita tungkol sa paglitaw mula sa manipis na hangin, naisip kaagad ng matanda ang oras kung kailan nagpakita si Han Sanchen.
Si Han Sanchen ay lumitaw din sa hangin, at ganoon din sa hukbo ngayon ng mga kakaibang hayop. May mga kayamanan ba si Han Sanchen na maaaring pansamantalang mag-imbak ng mga tao o mga sundalo? Tumanggo ang katulong, ito ay tunay na posible, kung hindi, hindi ito maipaliwanag. Kumunot ang noo ng matanda, at saka, I have a very bold idea. Kuya, magsalita ka naman. Naghihinala ako na ang kayamanan na ito ay hindi lamang magagamit upang hawakan ang mga tao at mga bagay, dapat pa nga itong makontrol ang oras sa ibang paraan. Medyo nagulat ang mga nasasakupan sa haka-haka ng matanda, pero kung pag-iisipan nilang mabuti ay parang consistent sa common sense. Tama ka. Ang pagbawi ni Han Sanchen ay talagang hindi kapanipaniwala at halos imposible, ngunit ang taong ito ay magagawa ito, kung ang oras ng kanyang kayamanan ay hindi katulad ng sa atin, kung gayon ang lahat ay magiging iba, ito ay may katuturan. Ang matanda ay tumango, ang oras sa loob ng kayamanan ay napakabilis, kaya ang kanyang pagbawi ay natagalan upang makumplito, ang oras ay lumipas ng napakabagal para sa amin sa labas, kaya natural na nagulat kami sa kanyang pagbawi. Ang sabi ng tagasunod, masyadong posible, pero, kuya, mukhang hindi pa ngayon ang panahon para, ipagpatuloy mo ang pag-uusap na ito, kita mo na. Biglang nagtaas ng ulo ang matanda at namutla sa takot. Sa oras na ito, nagmamadali si Han Sanchen patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Nariyan ang biglang paglitaw ng isang hukbo ng kakaibang mga hayop, at mayroon ding bigla ang pag-atake ng isang hukbo ng mga kakaibang hayop. Ang buong paligid, na medyo maganda na, ay nahulog sa isang iglap. Ito ay talagang mahirap ipagtanggol, at ito ay talagang nakakagulat, sa kaguluhan ng digmaan, ano ang silbi ng anumang malaking porma sayon. Sinamantala rin ni Han Sanchen ang pagkakataong ito para patayin ang matanda. Natarante rin ang matanda, kahit na siya ay isang napaka-steady na tao, kahit na siya ay isang napakakalmado na tao na maaaring pigilin ang kanyang hininga, at kahit na siya ay napapaligiran ng milyon-milyong tropa, ang isang espada ay maaaring nakatutok ng direkta sa kanyang harapan, sa oras na ito, kailangan din niyang tumakas sa gulat. Kuya, bilasan mo, paprotektahan kita, sigaw ng attendant, na nakatayo sa harap ng matanda, sinusubukang in-neutralize ang opens iba ni Han Sanchen para sa kanya. Hindi masyadong inisip ng matanda, sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ng hindi malay ay tumakas. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo siya ng ilang hakbang, isang figure ang lumitaw sa harap niya, na hamarang sa kanyang daraanan. Takot siyang tumingin sa likuran niya at nakita niyang naging itim na usok ang entourage na lumaban kay Han Sanchen para sa kanya. Natatakot ako na hindi ka makaalis. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at dahan-daang bumalik. Napaatras ng malaking hakbang ang matanda na may takot. Han Sanchen, ikaw, ay. Dapat, alam mo ng husto na sa tunggalian mo sa pagitan namin, hindi tayo dapat magkamali, lalo na sa kritikal na sandali. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, ngunit kapag na-overinterpret mo ngayon ang Tao Tai of Evil, isa ka ng malaking bawal. Tumingin ang matanda sa paligid, bagamat marami pa ring mga tao sa paligid niya, lahat sila ay natarante sa oras na ito. Sila ay ganap na nawala at nalilito, tumatakbo sa paligid tulad ng walang ulo langaw. Sa likod niya, isang hukbo ng mga kakaibang hayop ang rumarampa, hindi magagapi. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kung magtatagal ka ng mga 5 minuto, ang mga sundalo sa paligid mo ay makakakuha ng suporta mula sa labas, at magagawa mong muling patatagin ang iyong posisyon at kabkuban at lipulin kami, tama ba ako? Sabi ni Han Sanchen. Walang malay na tumango ang matanda, sa puntong ito, tama nga si Han Sanchen. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay alam ng kaaway ang bawat hininga mo. Han Sanchen, ikaw, sa tingin mo ba sa 5 minutong ito, mapapatay mo ako? Nang sabihin ito ng matanda, pinilit niyang pasayahin ang sarili at mas malakas na sinabi, hindi ako mahina gaya ng iniisip mo, ako lang, nasa posisyon ko lang, at ayaw kong masaktan, naiintindihan mo ba? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, I will win if I deal with you in 5 minutes, otherwise, mananalo ka. Nang matapos siyang magsalita, hindi man lang siya binigyan ni Han Sanchen ng pagkakataon, at direktang tinutukan ang matanda at bigla siyang pinatay.
Ang matanda ay walang ibang pagpipilian sa oras na ito kundi ang kumagat ng bala at labanan si Han Sanchen hanggang dulo. Muling nag-away ang dalawang panig. Kaya lang sa pagkakataong ito, kumpara sa dati, mas mabangis ang mga pag-atake ni Han Sanchen, na may iba't ibang galaw na umuusbong sa walang katapusang batis. Online ang opensa at depensa ni Yuang Fengji, kasabay nito, pinoprotektahan ng walang kamatayang misteryosong baluti at baluti ng Jade ang Han Sanchen, sa loob at labas, ito ay nagbibigay daan sa kanya upang mas tumutok sa opensa at maging mas agresibo. Sa kabilang banda, ilang segundong hindi pa tumatanda ang matanda, bagamat maraming beses na siyang nagalit at nasa isang desperado na sitwasyon, nagpa siyang ipaglaban ang Han Sanchen para sa buhay at kamatayan, gayunpaman, sa mahina at panik na sitwasyon, talagang mas mababa siya sa Han Sanchen, kaya, habang dumarami ang bilang ng mga round, ang mga matatanda ay nagsimulang malinaw na dahado. Habang ang mga taong nasa ilalim ng hangin ay nagiging mas lalo silang nagpanik, at mas nagiging panik sila, mas marami silang nagagawang pagkakamali. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na galaw, ang matanda ay dumanas ng mga nakatagong pagkatalo, kaya't paulit-ulit siyang nabigo. Tumalikod si Han Sanchen at hinampas ng palad, tinamaan siya sa likod at pinalipad siya ng ilang metro. Ang dalawa ay nagkita sa unang pagkakataon, at nagtapos ito nang si Han Sanchen ang nangunguna. Sandali na lang kuya, kumapit ka pa ba? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, puno ng kumpiyansa ang mga mata. Ayaw sumuko ng matanda, ngunit alam na alam din niya na kung magpapatuloy ng ganito ang laban, baka hindi niya ito makayanan ng 3 minuto, lalo pa ang 5 minuto. Parang wala akong tinatago, malamig na ngumuso ang matanda, original. Gusto kong itago ito mamaya para magkaroon tayo ng magandang laban sa iyo kapag talagang nakarating na tayo sa mapagpasyang labanan, ngunit kung itatago ko ito ngayon, natatakot ako na hindi ko ito may tatago, ito ay isang mapagpasyang labanan mula ngayon. Matapos ang kanyang mga salita, ang matanda ay biglang ibinaba ang kanyang mga kamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!